Are you there? Amen. Now, the title of this message is Burden Bearers. So, Burden Bearers. Ang muna title sa aton nga minsan ay subong nga aka. So, look at this way. So, ang Ginoo nagagundok sa aton dire that Christians should be a burden bearer. Amen. Amen. So, kung makita ninyo, nga una, kung makita natin sa verse number 1, ang ambal ni Apostle Paul, di ba i-board ako? Amen. Ang word na ginambal yan isang Apostle dire is the word brethren. Brethren. So, nakita niyo ang word nga, no? Nga brethren. Amen. Okay, so na ko po. So, do you see the word brethren? Yeah. Now, tandaan natin, Christians are brethren. Right. Intindihan natin mga Kristohanon that Christians are brethren. If you are truly saved, you are belong sa ginatawag pamilya sang Diyos. And you are called brethren. Amen? Amen. Ang Kristohanon nga analuwas, pagi sa grasya nga galuoy sa Diyos, utod mo sa Ginoo kung ikaw naluwas pagi sa grasya nga galuoy sa Diyos. Amen. That's why tinatawag nato naton kaugalingon nga magpulutod sa Ginoo. Right. Christians are brethren. May verse sa Bible na nagahambal nga kung ikaw na tao nagahambal nga palangga mo ang Diyos, ang hindi mo kaya palanggaon ang utod mo sa Ginoo, nagabutig ka. Hindi ikaw iya sa Diyos. Right. So makita natin kung ikaw po na Kristohanon, ang ginatawag sa aton ng mga Kristohan ay brethren. Christians are brethren. Sa verse number 2, ang balik din ako, kung tanawin natin sa verse number 1, patayon na natin. Ang bala brethren, if a man be overtaken in a fault, we which are, what the word? Spiritual. Restore such as one of the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. So sa verse number 5, i-short kapon ko lang for every man shall bear his own burden. So Christian are not only brethren, or Christians are not only brethren, but Christians are bearers. Manog, akwat. Manogpasan, ina ang Kristohanon. May ginapasan ang Kristohanon. So makita natin, kung ikaw kahambala Kristohanon ka, ag-relax ang iyong mga Christian life, hindi ka gusto mga budlay, you're not worthy to be called Christian. Right. Mahimo hindi ka luwas. May kung ang tuod na luwas, may mga kabudlayan is willing to bear sa ginatawag mga lulan natin. Christians are bearers. And then makita natin sa verse number 6, let him that taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Sa verse number 10, short kakonta lang, as we have therefore opportunity, kung may oportunidad kita, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Not only that Christians are brethren, Christians are bearers, but Christians are blessing. Christians are blessing. Kung ang tao magtulok sa imo, ang panulok nila sa imo, pagpakamayo. Right. Amen? May kanta nga channel of blessing. Ang tao nagkatanaw sa aton, nga hindi kaway. Amen? Kundi blessing. Kung may oportunidad ka makabulig, you need to help. Because you are a blessing kung ikaw Kristohanon. And then makita natin kung tingbol na to ng verse. And sa verse 1, verses 1 to 10, makita natin that Christians are burden bearers who bring blessings. Amen. Ikaw ang Kristohanon, nagahakwat, nagapasan sang lulan, nga nangadala sang pagpamaayo. Hindi pala kung mapinulikod ka, maayo git. Sa wala ka pakialam. Kung Kristohanon ka, ang challenge kung aga sa imo, be a burden bearer. Be a burden bearer. Magpasan kita sa ginatawag mga agudlayan. Right. Ang pamangkot, how? May tatlo katikang to be a burden bearer. So, hindi ka maglawig.
Number 1, ang basang Bible direct, sa verse number 2, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. So ano inimbot siningon? Bear one another's burden. Magpinuligan. Ang may kabugatan, tuwangan. Right. Hindi magpabayaan. Kung Kristohanon ka, makita mong utod mo sa Ginoo, may kabudlayan, you are willing to help. Amen. Amen. Ang sa Bible, sa verse number 1, mga utod, kung may tao nga masakwan nga ara sa paglapas, kamo nga mga nagarambal spiritual, kamo nga mga spiritual, restore such as one in the spirit of meekness, considering thyself. Tanawon mo mo kagalingon, basi ikaw matintar man, masulay man, ang ikaw maguntat man. So makita natin, nga ano ang aton mga tuligan dire. Number 1, makita natin dire, help your feeble brethren. Paano kung mag-bear ang ginatawag burden sa iban? Una gid, ang tuligan natin ang feeble brethren. What is feeble? Mga maluya. Amen. May Kristohanon nga mapakod, pero may Kristohanon nga maluya. Right. Okay? Sa Acts chapter 20, verse number 35, tanawan niyo pala. Acts chapter 20, verse number 35. Anong basang Bible dire? 20:35. I have shown you all things, and how that so laboring ye ought to support the... Are you there? You ought to support the weak. Amo ni mga favor, mga maluya. And to remember the words of the Lord Jesus. How he said, it is more blessed to give than to receive. Amen. It is more blessed to give than to receive. Ang nagkakatag, amo nang matutuot nga, malipayon. Right. Hindi ang mga nagabatod. Right. Ang nagabatod, malipay man na siya. Pero hindi siya ang more nga malipayon. Do you see the word more? Mas malipayon ikaw kung naghahatag ka. Ay kung naghahatag ka, ang buot silingon na mayara ka. Right. Nakita na po nila? So may mga kapudlayan sa ministry. So kung hindi ka willing mag-help, hindi ka man mangin malipayon, Right. you're always be offended sa pulong sa Diyos, sa wali sa pulong sa Diyos. Kung hindi, kung first of all, hindi kaya magbulig. Right. Ma-offend ka na lang. So makita natin mga Kristohanon, para kita mangin burden bearer, bear one another's burden. Sa Romans chapter 15, kung inyo tanawon dira sa inyong mga Bibles, may Bible ka mo? Amen. Romans chapter 15, King James Version, verse number 1, ang ambal sa pulong sang Diyos, sa akon nga mga kauturan, ang ambal sa pulong sang Diyos, karong Ginoo dire, ang ambal niya, we then that are strong. Kung ikaw mabakod, ought to bear, kita niyo, the infirmities. Mga infirmities, ganit mga kaluyakon sa mga maluya. And not to please ourselves. Kita niyo? Kung kita nga mga Kristohanon, ang atong ginapangita lang, ma-please atong kagalingon, we will not help. We will not be a burden bearer. Amen? May mga pag-o. Hindi sila ka stand sa ilang faith. Buligan mo. Amen. Amen. Kung matuod ka nga mabakod ng Kristohanon, you need to bear one another's burden. Nga manaw, they have weakness. Kung mag-o kayo, have weakness. Wala sa Kristohanon nga pag-o siya, strong sa Diyon. And even sa ato nga Christian life, daan na tamo ka weakness. Mga Kristohanon, ginatawag sa Ginoo overcomer. Magabang nga overcomer, ganun, may weakness ka nga dapat i-overcome. Ang katuyuhon mo kung saan day, i-overcome mo na. Right. Amen. Ang katuyuhon mo, ang
Ginatawag pala, bagit mo sa pagkakataon sa Diyos, i-overcome mo pa na. Right. Anong word na bagit ka na? Wala nyo na? Tsako nga ako nga language sa ng unaw. Buat siningon pala, hindi kaya maghatag. Ay para pa na sa imo. Even ang imo nga tagipusoon, kawiling man, kung pagbuwa-buwa, Right. i-overcome ta na. Amen. Amen. Ang mga kaluyahon sa pagtuo, i-overcome ta na. Para mangin burden, bearer kita. Amen. Amen. Not only they have weakness, they have worldliness. Kung pag-o ka ng Kristohanon, mayara ka pa din sa ginatawag worldliness, ang pinsabe sa mga weak, pero may materialan. Right. Hanggang paminsar ka sa aga, na puro lang material ang pagpangalagad sa Ginoo, maybe you are not strong. Right. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, hindi lang material. It's more on spiritual. Right. It's more on spiritual things. We invest for spiritual things. Amen. For the things na hindi makuha sa kaliputan. Ang kalipay, ang masa sa Bible, gani, ang ginarian sa Diyos, ang mga sa inyo tawag joy, kita na ito, righteousness, hindi siya material nga bagay. So makita natin, kung pag-o parang may worldliness, para magkabaka ng worldliness, gani, hindi para sa kasako, sa mga ginusuksok sa Kristohanon. Right. Kaya ikaw kung strong ka, huligan mo siya. Right. Amen. Suplayan mo siya. Amen. Para magbakod ang iya nga panindugan sa inatawag worldliness. Amen. Kung umupay ni Jen sa nagbakod yung Kristohanon, hindi mo sa tagagadon, umupay ni Jen. Agadon mo sa nagbasa sa pulong sa Diyos. Right. Amen. Amen. So kung sa tusay na Kristohanon, tugay na sa simbahan, guys, para sa simbahan sila pa nagpangagad, umupay ni Jen sa mga bago. Pero sa shame ng balang Kristohanon ka. Amen. Mga pagkagaling nga Kristohanon ka, kung ikaw tugay na, burden bearer ka, kung mag-pray sa Ginoo, dapat ikaw nang kabalugid. Amen. Hindi na ikaw pa paluya siya nga prayer life. Amen. Yes. They have worldliness and they have wickedness. Mga baka ni wickedness gani, kung pag-o ka lang Kristohanon kung weak, ara pa naman kasalanan. That's why kinanglan nga ito nga pang una-una sa Christian life, open. Yes. Nga may mga Kristohanon, mga gambal sa mga balain nga tinagaman. Right. Ay kung hindi open, ma-discourage. Tulupon mo sila. Ay gamiton mo sila nga rason sa imo man kaluyahon. Hindi mo kaya mag-serve. Sila gani, arang sa silahan nila. Hindi mo ko eh. Kita na ko. Pero kung ikaw strong, buligan mo sila. Amen. Nga magpariyos sa imo. Hindi nga buligan ka nila nga mo yung pariya sa ila. Amen. Amen. Ang mga ganyan mo sa Bible, ikaw na spiritual, restore sa mga weak. Right. Ibalik mo sila sa tuod niya, panindugan. Sa tunay nga prinsipyo. Right. Kung makita mo sila nga sa kasalanan, hindi mo sila pa katlawan. Kung di buligan mo sila, parang ilan na sala ay insakto. Right. Kung hindi sila magsimba, hindi na sila gamiton nga rason na hindi ka magsimba. Gamiton mo sila nga ganit nga rason, ganit nga magsimba ka para makita nila na malipayon ka sa simbahan mas kinaara ka ng permita ka Domingo. Yang kalipay wala sa kalibutan. Yang kalipay wala sa bisyo. Ang kalipay wala sa kasalanan. Kundi ang kalipay ang sa pagpamati sa pulong ng Diyos. Amen. So makita natin, they have wickedness and then help not only the favor, your favor, brethren, but help your fellow brethren. Ang upon mo sa simbahan, it's a shame for us, kamas kinabulikan pa ang hindi taupod sa buwaton. Amen? Do you get sa nakon nga ginamban? Amen. Ina pala nga, dasig ka magbulig, kung magpangayo ko sa aton, bulig, ang hindi man sa simbahan. Pero kung sa simbahan, gani, damo ka excuse. Right. Isa na nanotisyahan mo sa mga Kristohanon, dasig ka magbulig sa hindi sa simbahan, kaya may kinahatag sila mo. Pero kung sa simbahan, wala gawagin, may kinahatag. Kaya kita Kristohanon nga spiritual, dapat wala ni carnality sa aton para mapuligan ang fellow brethren naton.
nangambal na kanungkod sa 1.5, ibulay ko pa rin sila. Ako na siguro, damo pa ko yan, balak doon. Mangambal si mo ko nga spiritual, yung arong. Right. Kaya ang Bible nagangambal that we must help our fellow brethren. Right. Amen. Amen. Ako sa Bible, sa Ephesians chapter 2, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Kita niyo yung word na the law of Christ? Ang mga hindi ng ang hindi para sa ang kapatid sa New Testament, ang law ni Moses ang nilagay na fulfill. Pero kung ikaw, Kristumano, you must fulfill the law of Christ. And once sa sininga law, ginatawag na mag-bear ka sa burden, sa upod mo sa simbahan. Amen. Bear ye one another's burden. So kung tanawin mo ang Philippians chapter 2 verse number 4, tanawan niyo pala, Philippians chapter 2 verse number 4. Look not every man on his own things. Kita nyo? Look not every man on his own things, but every man also on the things of, anong word? Others. Paano kung mga burden bearers? You to bear one another's burden. Amen? Amen. Amen? Amen. We are saved to be a supporter, not a spectator. Yung luwas sa Ginoo nga mag-support sa isa kag isa. Hindi nga may mga kapuglayan, matulog lang tayo. Eh, mga burden bearer, kita na? That's number 1. Bear one another's burden. Ikatwa, ano ba sa Bible sa verse number 3? Or if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. But not every man prove his own. Anong word ganyan? His own. Sa iya ko galingon nga ano? Nga buhat. Examine yan niya ko galingon nga buhat. Ang maning word nga prove. And then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Secondly, not only that, bear one another's burden, but bear your own burden. Hakwata ang imong kagalingon nga bulan. Amen. Amen. Hakwata imong kagalingon nga kabugatan. How sa Bible, if any man will come after me, let him take up his cross. Iyang cross, not the cross of others. You see that? Paano? Unagin, paano ko mag-bear ang ako nga kagalingon nga burden? Examine yourself. Amen. Tanawain mo kagalingon. Hindi anay pagtanawain mo kapag. Basta sa invitation, ganun nga tanaw pa, wala sila ng forward, hindi mo ko mag-forward. Tanawain mo kagalingon. Amen. Amen? Amen. Nagasimba ka sa buhay na Diyos. Wala ka nagasimba para si kumakaugtanan. Amen? Amen. Nagasimba ka sa buhay na Diyos. Wala ka nagasimba si kumabyan. Yan kung luya sila, papasugot ka. Yan luya ka man. Habang sa Bible, sa verse number 3, if a man think himself to be something, kung nagapulot kasi mo ko galingon nga si Sinko ikaw, kung Sinko ikaw, nga wala nga, when he is nothing, nga wala man siya, ginanimbong niya nga, kagalingon, Right. ginatulog mo yung kagalingon nga okay ka lang. Amen? Amen. Hindi ka magpangabuyo sa Diyos ay okay ng lanon. Hambang sa Bible, ginaintok mo yung kagalingon. Hindi ka magpapaidan kay tira ka lang permi mo. Pero kung magpalapit ka sa Diyos at pangayuon sa Ginoo, imo nga kinanglanon, God will provide. Amen. Kung magpalapit ka sa Diyos, kag pangayo ka sa Ginoo sa bulig, kapuligan niya ka sa puluwaton, God will help you. Amen. Amo ng Diyos, kung kita nga mga tatay, willing na tapermi sa altar magluhod, at pangayuon nga providean na nga itong panimalay, providean sa Diyos. Amen. Amen? Damo nga mga butang sa akong kabuhi ang ginatawag kinawadon, hindi kami sa inyo. Right. Sa ako naman. Last time I've shared, no? So may mga mirakulo, yung nakatako. Right. Ilan tao ko sa
check na rin. Sampulan na yan. Sa Gcash. May Gcash, may Gcash. Saan tatang piso. Sa Gcash, natanaw ko. Ang nakita ko kagapon, kung digit. Natanaw ko liwat. 4 digit, ako nakita. Tiginas, sipon yung nagsala na yung Gcash ni Guro man. Kina-refresh ko, ay base ginbudol niya ko. Pag-refresh ko, 4 digit yapon. Kaya pastor, 1,000 sobra, 2,000 sobra. Na makita ko. Pero 4 digit na lang, ay nga man ako, gingamit ko iban sa ministry. Amen. Ang buhat ko silingon, i-examine mo imo kabalingon, hindi ka magtanaw sa iban. Kung ano pala ang kinanglanon mo, hindi ka magambang na. Ay, ako na niya, kasarang mo yan, sinuhay si pastor. Ay, ako na niya, damo ko yung braya, damo ko yan ng sideline niya, kasarang ko yan. Sa word mo palang ganun nga, kasarang kasi mo kagalingon, daw wala ka na daw knowledge ang hulid sa Diyos. Right. Nakita niyo na? Amen. Ako hindi isa pride, kundi kina-example naton ini nga ang Diyos nag-provide sa aton nga mga kinahanglanon. Hindi na po may tulog ko na kung galingon nga may ubra ko kapag pa mga nagasalig sa ubra, ma-fail ka dito. Kung nagasalig kasi may kasarang, na may kusog ka, may ubra ka, kasi may musay mo bilang adlaw, hindi ka naka-ubra. Ganyan pa sa Bible, kung nagkatulog ka sa tugaling mo na tao, okay lang ka sa ministry, tanong tanay, examine yourself. Basta nagkatuto na ka, pero nagkakumot ka. Examine yourself. Kaya nga, ama na sa verse number 4, hamal niya, but let every man prove his own work. Examine his own work. Ang word niya, prove, you need to examine your own work. Ano ka nagasimba ko para kay Sino? Para sa Ginoo. Nga nag-ministry, kung maaari ko din. Nga nag-swimming ko. Nakita na to na? And then he shall have rejoicing in himself alone. Kita nyo? Daw proud ka man si mo kung galingon, iti bayat, imo ginobra mo. Right. Kaya wala ka nagtulog sa mga kaliyon sa iban. Ang imo yung kung galingon, kinatanaw mo mag-improve, I need to improve. And not in another. Hindi ba na kung may katalagaan ka sa kabuhi, ang malipayon din. Ang tawagin nga, no? Na may katalagaan. Right. Hindi pala kung takdan ka medal, ikaw nalipay, gid. Laging takod na sa imo. O ito nalipay, mga nagtakod, pero ang nalipay, kaya, ikaw, gid. So, why ko nalipay, why ka nalipay, na-post mo? Nabuti ka na Ginoo. Ang buot silingon ko mga utod sa Ginoo, kung kita magsimba, ito na muna kung galingon. Kung kita may ginaobra sa Ginoo, takawon ta aton nga kung galingon, we need to examine ourselves. And not only that, we need to encourage ourselves. Ang ministry, tamo discouragement. Amen. Tamo kinawad-on. Ang mga ko ganito, di ba? Ako kasi nyo, may mga kinawad-on. Diba, ang ganito, kung makagapungkwartahan sa akon, makagaguan na ka-legit. Ang pamangkot na kami kung dito mabakal sa mga price ng mga kabataan. Sa kuhay mo kabalo, kung dito mabakalong akong Ginoo na siguro mag-provide. Ang makukuha ko na lang palang ang gift ko nga amount na ako, aray na lang amo na lang yan, kung gamiton. Pero wala ko yung kapalo, yung Ginoo, nag-provide na yan. Amen. Nag-provide na siya. Amen. Wala ko naging pangayot. Ang Ginoo ang nag-provide. Kisa sa aton pangabuhi, hindi ta ma-providean sa Ginoo, kay kita man mismo nag-pangalangalang sa Diyos. Right. Amen. Ang ginatulog kabig iban, ang ginatulog kabig mapudlayan, kung mga kabugatan mo. Pero kung tanawon, tanang oportunidad, ginhatag na sa imo sa Diyos, maging matupong kada ang Ginoo bala sa imo. Right. At kung makita mo mga kabuglayan, you need to encourage yourself. Haba sa Bible, sa verse number 5, sa Galatians chapter 6. Look at this. For every man shall bear his own burden. That's why, hindi ka nagtulog sa iban, kay ikaw na mismo ang masulbar sa imong magalingon nga, pagkatan. Amen? Amen. Kristo nga nun, buligan ta sa Diyos sa atong mga kabugatan. Pero kung ang Diyos wala gamiton nga iban, ikaw na iya gamiton. Magsulbar sa imo kabugatan. Ay wala pagtilaw sa kapuhi na ginaalaw sa Ginoo nga hindi nga kaya sulbaron. Right. Wala sa kabudlayan sa kabuhi nga
tugot sa Ginoo nga hindi makaya sa barog. Ang pigatuhon, gintugot ka sa Ginoo para maging makas ka sa iyong pagkabuhi. Amen. Ay sa pulig sa Diyos, makalampuwas ka dira. Amen. Yan o kalimuon. Ang katon mo ko galingon nga, kabukatan Naway ko binabuligan ni Pastor man. Siyempre, kita mo matabuligan nga. Iban? Amen? Tamo ka magpuligan sa aton mo. Ako lang, kung hindi ka bulig, ganyan alagaan sa ginusin mo financial, spiritual na buligan niya na ka na. Ay mas wala ka pangamuyo para siya ka pangamuyo so para sa imo. So nakita na po mga Kristohanon, encourage yourself. Si David, aray kita may kulay kina example. Ay may example kung man isang ka-verse sa Bible school pa ko. Palaan mo nga verse, kita mo saan ka puglayan mo. Amen. 5 minutes si mo ka o. Kung sa Bible school ka, ay mag-fail. May chapel hour. Imusod-an utang. Kung ano lang, kung ano mga donation box ko. Hindi mo na ma-discourage. Kaya muntat ka din. Mapuli ka. Amen. Magutman ka pa. Tama? May ministry ka pa, may contribution ka pa. So, kita naman per Samuel. Ano nga, per Samuel? 1 Samuel chapter 30. Are you there? Amen. Amen. Chapter 30, verse number 6. And David was greatly distressed. Kita yung word? Greatly distressed. May tako nga kabug-akan. May tako nga palaligban. For the people spake of stoning him. Kay si David, kinabasol mo. Kung ano ka budlay pala. Nga nagtinguha ka tapos ikaw basulon. Maskin sino ka tapos kinakong guro. Kung basulon ka, mapituan ka, madistress ka. Nga hindi mo man gusto pero ikaw ang basol. Ang natabo ni sa kabuhay ni David. For the people spake of stoning him because the soul of the people was grieved. Nakita yung word? Are you there? May bitterness. Ang tao siya may kaugot. Every man for his own sons and for his, ano ba sa Bible? Daughters. Anong inimo ni David? O may kapudlayan ka, may kapugatan ka. Remember these words. David encouraged himself in the Lord is God. Amen. Ara ka na sa problema, kato wala ka na dalaganan. Encourage yourself. Amen. Bear your own burdens. Amen. May mga expenses ka nga hindi nila napuligan. Bear your own burdens. Pray to God that God will provide the need. Kita gamay pa lang ang kapuglayan. Discourage. Gusto na ko encouragement. Ara imo mo galingon. Gamita ang imo nga pagtuon nga mag-encourage imo kabuhi nga magpadayon ka. Amen. Be responsible on your own responsibility. Do you have responsibility sa simbahan? Amen. Responsible ka pala. May patudlo kita sa mga kabataan. May dinpuligan kita nga may ara kita sa suwin Responsible kita. Amen? Tandaan nyo, wala ka nagapangalagat sa tao. Sa Diyos ka nagapangalagat. Amen. Be accountable of your own accountability. Amen? Sabton ta nga kung kagalingon nga sabton, hindi ka pang itudlo sa iban. Kung na-fail aton na Kristohanon katungkanan, ay nga aman ako, kasi wala na taga-bear sa aton kagalingon nga burden. Kasi gusto ko na mag-relax ka mapahuway sa aton nga Christian life. Kita na ton? Thirdly, not only bear your own burden, but thirdly, be a blessing to the bearers. Gusto mo mga burden bearers? Be a blessing to the bearers. Tanong po silingon tanawan nyo. Galatians chapter 6. Ang mga bata nagkagulang-gulag na. Normal na.
basta galawig ang oras, ang mga bata ko, lagi man. Kung mga tako, ganyan wala na ginibukot, hindi mo ulag-ulag mo eh. Ulag mo sila siguro. Be a blessing to the bearers. Blessing ka ba lang sa mga nagatudboxing mo sa pulong sa Diyos? Blessing ka ba sa iyong binikanan? Bearers mo na? Amen? Amen. Amen? Buhay ka mo ka amen na? Amen. Ay, isabi na, nilibre ko si papa ko. Nilibre ko si mama ko. Hello! Sa bata ka, wala ka mga ginambalan niya. Nilibre ko bata ko. Katungtanan na yung ginikanan. Katungtanan mananatod. Amen. Sino na pinabulig sila kung di sila kasarang? Kahit inakwat mo ta nila, sana katindog na ta. Damo kaya reklamo. Tanawan niyo pa lang, verse pa lang. Example lang po, pero maintindihan. Ano sa verse number 6? Let him that is taught in the word. So, itutuan ka mo sa pulong sa Diyos. Amen? May nagtudlo sa imo sa word of God. Amen. Amen? May nag-Sunday school sa imo. Amen? Ang mabasang Bible, Dre, kung makita ninyo, let him talk in the word. Communicate unto him that teacheth in all good things. Ang buot ko silingon, kinanglan mang blessing ka sa nagpulig sa imo, sa imo hospitalay. Ang nagpulig para sa imo, wala nga hindi ka makabalo sa standard. Nga hindi ka makabalo sa swimming. Nga hindi ka makabalo nga amo ni gali kasadya ng mga Kristohanon ko. Hindi na ni gali taga Domingo, gali magkatong sa simbahan. Be a blessing sa ila. Amen. Ako by the grace of God, tinatinuan ng ito mga blessing sa mga nag-work ng sakon sa pulong sa Diyos. Damo ba tayo mga kasawayan na nabatian, pero pinanong blessing ka sa ila, na makita ka nila pala nga, pasalamat ko sa Ginoo nga nagtutong ka. Una ka ng spirito nila. Share goodness to the bearers. Amo namang blessing naman na communicate. Magkabaka na communicate, rin kung silingon niya, share with. Ipakita mo ang kaayo sa mga nagpulig sa imo. Amen. Ama si pastor mo, ginagad pa rin yung makap, hindi, inagastuhan mo kami yan. Kaya mo na palang response, may blessing pa sinabalang ng mga bagay. Amen. Pauna-una-unta, kung wala ka dinudluan sa pulong sa Diyos, wala man ta sa ato na ginakayang tangan sa mo. Right. Amen. Siguro, matagap ko sa Domingo, pero balay ko sa langit, nagasiga-siga lang ko. As ka na mapatay ito, wag na nakabalong ka sa winning. Pagali, wag nakabalong ka na utong ka pagali, wag nakabalong ka matights ka pagali, wala ka pagali, kabalong ka na ang kapag sa mga Diyos ang mga naging mabless sa imo, sabi mo puro lang pangayo, sabi mo puro palibre, tapos kung may mga kapag-ata, ano ba naman? You say that? Be a blessing Amen. to the bearers. Amen? Mayo pa mga bata amen? Amen. Amo na si Small Angelo, di ko mga Brad Angelo na sa nila kanto ka amen ang magwalin ang mga nagatutdo na sa ilan hindi kini maginulsol no? Right. Amen? Amen. Proverbs chapter 3:25. Tama mo sila wala na pa amen na. Proverbs chapter 3 verse 25. Akong pagabasa ko. Ama sa Bible, dire. Tanawan nyo. I should say. Ara ka mo? Amen. I-read verse nyo mga Kristo, withhold not good from them to him is due. Ano ang ibot silingon? Hindi mo magpunggan ang pag-imo sa maayo sa mga nag-aakinahanglan. Amen. Amen. Anong supon? When it is in the power of thy hand to do it, kung may ara ikasarang imo nga kamot ka magbuhat sila. Amen. Amen. Kung may napudlayan, nga kasarang ka magpulig sa iya, in the matters of financial, in the matters of spiritual, tuligan mo. Amen. 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 Mga bata. Kita natin, share goodness to the bearers. And then serve goodness to the bearers. Magpanggas ka sa mayo.
Kay mag-ani ka sa mayo. Right. Dorcas. Ano ba sa Bible, Dre? Pinag-isip, hindi ka magpalimbong. God is not mocked. Ang Ginoo o ang Diyos hindi tiyaw-tiyaw. For whatsoever a man soweth, kung ano yung pagkasang tao, among iya nga, anihon. For he that soweth to his flesh, shall of the flesh reap, corruption. Kung ikaw, natawo, lainom soft drinks, ano yung mo anihon? Ulcer. Wala ka kontamis, diabetes. Example na, ang ko silingon, kung hindi mayat imo ginatangga, so puro lang sa imo kaugalingon, mag-aani ka sa corruption. But he that soweth to the Spirit, shall the Spirit reap life everlasting. Kung ikaw nagapangga sa mga mayat, mga spiritual na bagay, you will also reap of the Spirit life everlasting. Amen. Nakita na ko mga Kristohanon, anong po silingon sini? We need to sow goodness to the bearers. Kung ang imong manugudlo, nagudlo si mo sa mayat, pakita ka sa mayat. Amen. Bulig ka. Gin-equip ka para magulig ka. Amen. Amen. Kita mo mga Kristohanon, biyan mo nyo. Kung tamo ka na pala sa pulong sa Diyos, sabi natin amo ng Christian life. Kung kita ditudluan sa pulong sa Diyos, ang rason gid na matudlo man ta sa iban. Matudlo man ta sa iban. Kung kita sa unahin na dala, sa simbahan, pag nag-grow ka, ang atong katungtanan magdala man sa iban. Para mag-grow man sila. And that's the thing na ikaw maka-bear sa burden. Hindi pala, kung si pastor lang, pero may makatpong sa plaza, yung atman, ari ka pa, tinuwali ka pa sa offline. Amen? Kung pabayon, yung tricycle ruway na patay ang ministry. Amen? Mga Kristohanon, panggasa sa mayo. Hindi lang para sa atong gawgalingon, invest mo ta sa mga spiritual na bukang. Balaan ko budlay, pigato ta. Pero kung mahimo ka malang ang mga bagay, ang atong gina-investan mga spiritual, hindi ka mapanggas. Mapangkas na cellphone, namin man na. Pero it will last for 5 years out. Pero kung may hindala ka, mga bata, at ilan isang Ginoo, magdako na siya, magpugay na siya, mapabilin na siya sa simbahan. Amen. Amen. Amo na nga investment ang gusto sa Diyos sa aton. And then, share goodness. Paano ko mag-investing? Share goodness to the bearers. So, goodness to the bearers and then share goodness to the bearers. Sa verse number 9, and let us not be weary in well-doing. Ano well-doing? Mga good na ginagawa. The meaning of well is good. Well-doing, for in due season, we shall reap if we faint not. Hindi kita magkaluya sa pag-ibo sa mayat, ay sa tatnang adlaw, sa taktong nga tiyon, mag-aangi kita kung hindi kita mapunaw. Show goodness. So makita ninyo, dara, show goodness by your will doing. Hindi na sa mayat, ang pagpantala sa mga kabataan, ang pagpantaon sa kalakmayat na, mag-aani ka ang sa pulong sa Diyos. Pero kung magpuntat ka na, magluya ka na, wala agad anihon. You see that? Amo na ang blessing. Amo na gani kung so winner ka, blessing ka. Magpanggas lang ang magpanggas ang pulong sa Diyos. Magagad na sa mga classmates. Wala talaga hagad sila para maging religyoso sila. Nagahagad kita sa ila para makilala ng si Kristo na ila personal kagugtong ng luluwas. Na ang relihiyon, hindi makakag sila kabuhi na wala siyang katapusan. Amo ina ang gusto sa Diyos. Wala kang tawag sa Diyos ng negosyante. Wala kang tawag sa Diyos para sa iba ng mga bagay. Itawag ka sa Diyos para magpangalagad siya. That's all. Nag-eskwila mo ko, pastor. Tamil lang na sa kabuhi, ingredients na panakot lang na. Ang mga ginakatabo pala sa aton, makalagaw ka, panakot ka na sa kabuhi. Mga ingredients na
Sa kabuki, ang sa panakot, sa kabuhi, hindi ka natamis. May mga angkos da, mga pait, may mga asinda, mga kasakit. Harap ka na da. Ay kung hindi na komplito, hindi na magnami, imo nga kabuki, kakay sa minuto. Ano no? Amo ng kabuki, Kristohanon. And then show goodness by not only by your will doing, by your word giving. Magabangan yung word giving, ihatag sa Ginoong imo nga best. Amen. Hindi ang rest, ang bilin na naman, no? Ihatag sa Ginoo ang para sa iya. Amen. You see that? Sa 1 Corinthians, bilang na naman. Matapos na rin. Tapos na. 1 Corinthians chapter 9. Sa ang Korinto, karnal, yung mga materialistic. May kwarta sila, pero materialistic sila. Okay, mama? 9:11, mga Kristohanon. Look at this. 1 Corinthians 9:11. Ang sa Bible, if we have shown unto you, si Pablo ni nagambal, no? Spiritual things. It is a great thing if you shall reap your carnal things. Ano po siningon sini? Amonin ba ni Pablo? Sa akong nga tinaga, kung nagpanggas kami sa inyo, sa mga spiritual nga butang, dako gid bala nga bagay, nga makabaton kami sa mga material nga butang, mga carnal or word din sa mga material, dako gid bala nga bagay, nga buligan nyo nga makakaon kami, dako gid bala nga bagay, nga mag-contribute kamo sa buluhaton naton, kung nagpanggas kami sa mga spiritual nga butang. Ako nang ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto, ang ginahatag na para sa Ginoo worthy sa naton pagpakamayo. Yan mga piso, yung bless mo sa kalimpuwa, hindi sa worthy. Right. Hindi sa iyo worthy. Ay sa number pa lang hindi, even. Tama? Tama. Wala ginapangayo sa Diyos sa imo, hindi mo masarangan. Ang ginapangayo sa Diyos sa imo, ang imo nga best. Amen. Di ba, ko, wala ka ginapangayuan sa Diyos ang hindi mo masarangan. Right. Ang ginapangayo sa Diyos sa imo, ang pinaka-best mo, pinaka-ayat mo wala. Amen. Ang pinaka-measure mo wala. Ang mga taga Macedonia, gani, beyond measure, out of poverty, wala-wala, lagi sila, naghatag pa sila. Right. Ikaw pa, ang ginapangamaayo sa Diyos, may kusog ka pa, makakaon ka pa, 3 ka business sa kadlaw. You see that? Natapos ang kadam, naman ang kwarta si pastor. Actually, mga Kristohanon, nagasalig na naya ang mga lagad sa Ginoo sa provision sa Diyos. Amen. Amen. Ay pagsunod ko sa una sa Bible School, ang ministry hindi ni money making. Right. Wala na yung balon na, pwede ka nakatras. Ano may role mo? Why di kwarta din ano? Na hindi nito pangita sa kwarta ang ministry. Pagpangita ng isang kalag sa tao, kalag sa kaluwasan. Be a blessing to the bearers. Tandaan natin, amo ni dapat kung Kristohano ka. Be a blessing, not a burden. Be a blessing sa imo simbahan. Hindi ka bukatan. Amen? Amen. 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 Hindi na, iman na bukatan nila nga mga mata. Ayaw na ano. Being a burden, as I close, bearer is fulfilling the law of Christ. Diba, ko? Being a burden bearer is fulfilling the law of Christ. Kung ikaw nagabulig, kung ikaw nagkakakwat, ginatuman mo ang kasubuan ni Kristo. Amen? Kita niyo sa verse? You cannot fulfill the law of Christ. Hindi mo man matuman ang kasubuan ni Kristo if you are not saved by Christ. Kung wala ka man ginuwas ni Kristo, hindi mo man matuman. You see that?
Ang buhat ko sa limon, kung subo nga aga, hindi ka pa nakasigurado, kung mapatay kayo mo na kalagdiin patulong, hindi mo pa ni mahimo, bugat pa ni. Right. Ang tao, unagid makasasala. Right. Amala, for all have sinned and come short of the glory of God. And because of that sin, amala, ang bayad sa imo sa lakaron, kamatayon. Ang kamatayon, hindi lang yung physical na makita ka sa lungon. Ang kamatayon, meron ikaduwa ng kamatayon, nga tao itag-burn sa linaw nga alayo. Right. Amo ng bayad sa kaon sala, even ang pagbuting, amo na niya bayad. And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Pero ang Diyos, kay hindi niya gusto magpa-impyerno ka, nagtanyag sa regalo, buki nga wala katapusan. Amen. Di kung ikaw tower, nga wala na kasigurado sa imo patulungan, ang imo nga mahimo na lang patunon ang itanyag ni Kristo nga kabuhi nga walay katapusan. Amen. Kamali ang bayad sa sala, kamatayon. Pero ang regalo sa Diyos, ang dulot ng Diyos kabuhi nga wala katapusan kay Kristo Jesus na kon Ginoo. Amen. So, kung mo nagkakatag sa imong nga nagapungkot, kuhay ka nakasigurado kung diin makatuin mo ka lang kabuhi nga wala katapusan. Ang pamangkot karon patunon mo pala kung ginahatag niya. Nga ginatag niya na pastor, kaya masambay, but God commended His love toward us. Yes. Ang Diyos gusto niya ipakita nga palang ganyan ka. Amen. Hindi niya gusto nga mag-antos ka sa linaw ng alayo. Right. Agambal niya, and that when we were sinners, Christ died for us. Nga mas kan ikaw makasasala, napatay sa para sa imo. Ang kamatayon niya, hindi ito libre. Ang kamatayon niya, amo ito ang nagdulot sa kabugi na wala sa katapusan. Hanggang sa Bible, na ginikugmasan Diyos sa kalibutan, sa Bible, pinahatag din niya ang pugtong anak, niyang bisan sinko, bisan ikaw. Nga magtuo sa iya, hindi mapahaba, hindi ka magkato sa impyerno. Apang may kabuhi, ka nga walay sa katapusan. Ang pamangkot, kung magpamangkot, pala nga gustong patunon si Kristo, makampa ka, Lord, gusto tao patunon. Hindi ko yung gusto mag-impyerno. Muna ka mo sabat. Kahit kung hindi na mo sabat, hindi mo ni ma-fulfill ang law ni Christ at hindi ka mangin burden ben. Hindi naman siguraduhan mo yung kaluwasan sa umaga. Okay na si Kristo na patay para sa imo sala. Hinubong kag nabanhaw para sa imo kaluwasan, para hindi ka mag-impyerno, nabanhaw siya. Right. Hindi ka maluwas sa paggalingon kay kita mga makasala. Amen. Maskin ano buhaton pa, hindi kita maluwas. Right. Ang ginbuhat ni Kristo, amo to yaang nagaluwas. Right. Ang ginbuhat ni Kristo, amo to ginbutangan sa pagtubo nga, Lord, ikaw na bahala sa akon. Yes. Amo na ang nagaluwas. Salamat na napatay ka para sa akon na kasalanan. Ang nabanhaw para sa akon na kaluwasan. Hindi kita makaluwas ang atong kagalingon. Right. Siya lang ang nag-aisahanon nga dalan sa langit. Amen. I am the way, the truth, and the life. Wala may makakadto sa langit ng amay, kundi sa akon. At kung wala siya, magkadto ikaw sa impyerno. Right. Ang ikaw tumulungan ni Kristo, kinanglan burden bearer ka. Tumulungan ka ni Kristo, nag-aambal ka sa bumaga nga, sumulungan ka ni Kristo, kinanglan willing ka mag-bear sa burden. Hindi mo magpasa, tanan sa kayong step, ay pastor, kay kristal, tinanong willing ka man. Amen? Ay nga manaw, true Christians are burden bearer. Ang tuod ko dyan ng Kristiyanya, may kabalakagit siya ng simbahan. Willing, hindi dyan magbulit ang tuod na Kristuano. Wala ka may makita sa Bible. Pasahon mo man nga pages, nga Kristuano, nga pawala sa iya. Napawala sa siya kabuhi, nga tawag ko niya ko galing ng burden bearer. Ang tanan nagapasan, ang tanan nagapa-operate, ang tanan nagabuli. Amen. Amen. Let us pray. Balang na Diyos, ganito nga may salamat sa imo kayo tutong. Salamat ni Lord sa imo nga mensahe. Salamat ni Ginoo na before kami Ginoo nagpasan sa mga kabutatan. Ikaw na nagpasan Ginoo sa mga kabilayan. Salamat sa kapasaan sa mga kasalanan dito sa Cross ng Calvary. Salamat Ginoo nga wala ka nagpunta Ginoo.
wala ka nagingkat sa kabutol sa kamay nga ikaw makatay para sa akon at sa nilagin ng kasalanan. Yan ako pangamuyo, kabay Ginoo talupang doon namon. Nagpasaan ka ng Ginoo para sa amon, nakabudlay ka man para sa amon. Why not na kami ang Kristohanon, hindi mga budlay. Kabay Ginoo na mong kabuhi, sandig naman sa inyo. May mga putang Ginoo sa mong kabuhi Ginoo na nagkapagpukat na hindi Ginoo worthy hapatong Ginoo. Gagawin namin. Hindi mga kasalanan, hindi Ginoo. Mga prinsipyo, mga batasan Ginoo ngayon ay mayaksin. Yan ako pangamuyo sa buong aga Ginoo. Uligin kami ay matukom, ng burden bearer kami. Talupang doon ng Ginoo ang mga Kristohanon. Ang mga absent ng Galilea. Kami Ginoo para makapangbalik sila. Para mas ma-restore sila. Ako pangamuyo Ginoo, kung narigiri sa amon, na wala ka Ginoo nakabagot sa kaluwasan. Abay, tuligan mo sila. Abay, mga pasya ko, ringon, I want to receive the Lord Jesus Christ. Nang pamangkot sa buong aga, mayari wala. Gusto ko matulong si Jesus. Can you raise your hand? Gusto ko matulong si Jesus. Hindi gusto matulong. Can you raise your hand? Hindi magkahuyag. Mayari ba lang gusto matulong si Jesus? Can you raise your hand? Hindi ka tayo sa iyong umot. Sino gusto magpatong kay Jesus? Amen? Sino? Bata gamay? Sino pagit? Amen? Sino? Sino pagit? Sino? Gusto ko matulong si Jesus? Be honest. Sigurado ka ba lang luwas ka? Hindi ka sigurado luwas ka, matulong si Jesus. Amen? May isa, may dua. Sino pagit? Gusto ko matulong si Jesus. Kung ikaw na gusto kong katulong si Jesus, kung dahil niya pangamuyo, Ginoo, kaya sa mga pulang pray. Yung palsing mga kaipsan, Ginoo, sa buong aga, pinabaton ko si Jesus na pagkasunod ng luwas. Luwas sa aking mga salanan. Kung ako makatay, hindi ako luya, kung magpa-impirma ko ang kalam. Pinabaton ko si Jesus, tagahin ako sa pagduhi ng walay. Katapusan, pinagpusan ko akong pagpusuon. Hari ka, Lord, pinabakong ko ikaw na akong buktong pagpersonal na nagululas. Ang manatid mo pangamuyo ang Diyos, nagahambal siya mga pulong, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nangyari sa aton dire, man nga mga Kristohanon na ako dugay na mga Kristohanon, pero wala ko pag inatag akong best para sa Ginoo. May mga times na nagareklamo ako, may mga times na nagulayan ako. Lord, help me to be a burden bearer. Buligi ko Ginoo na mabuligan ko si Pastor. Buligi ko Lord na mabuligan ko ako ng church. Buligi ko Lord na mga wickedness, ang mga weakness sa mga gagawin, makuha ko ni Ginoo. Buligi ko Ginoo ang pagko sa akong Christian life. Ang mga mga pangamuyo sa mga aga, will you come to His avatar and pray to God, Lord, help me to be a burden bearer. May mga kabulayan, may mga kabukatan sa mga buhay, hindi butang sa altar, hindi mo magbulit sa hindi mo. I guarantee you, the Lord will help you. May mga kabulayan sa kabuhay, financially, ganoon lang, hindi mo ipangabuyo kasi Ginoo. It's just an invitation. Magkalapit ka sa Diyos natin. Kaya ipangabuyo, Lord, bulagay ko, may mga kabulayan ko, bulagay ako mga blessing sa iba. You might come, nag-pray sa Diyos, Lord, help me to be the burden bearer. So pray there I will pray. Sa lang na Diyos, ng itong namay, salamat sa mga katutong, salamat ni Lord sa mga pulong, mga pray ko, na ikaw magbulig sa aming Ginoo, sa mga buglayan namin. Kapalo ko Ginoo, may mga Kristohanon na may panglutuwa, sa ilagi ng mga puso, pero ikaw magtuwa, Ginoo, magabay niya ang Islam mo sa pagtuo, Ginoo. Magabay Ginoo ang aming ginagawa sa inyo, Ginoo, hindi ka mag-atan, hindi ka rebeliyo,
Agabay ginawa kami mga ministry, ginawa na isalig ko sa amin, kabay ko po man na maging accountable kami katanan ng mga ginagawa. Layawon ka, salamat in Jesus' name. Amen. Amen. So, praise God. Amen. Now, let's pray sa offering.